Hello guys and welcome sa day 3 ng ating Boracay vlog. Maaga nga kaming nagising dito ng Bilasco kaya naman inaya ko siyang maglakad at sabi ko pumunta kami hanggang Station 1. Gusto nga naming puntahan yung grotto sa may Station 1 kaya naman sinamantala na namin habang maaga pa at tulog pa yung mga bata. Habang papalapit nga kami sa Station 1 ay lalong pumipino at pumuputi yung mga buhangin. Totoo nga yung mga napapanood ko sa vlog na mas maputi ang buhangin sa Station 1 pero hindi naman ganun kalayo ang puti sa Station 3. Kaya pala doon kami nakastay dahil doon ako nakahanap ng murang hotel. Nasa 2.5 lang kasi yung twin room doon, may buffet breakfast ng kasama. Kaya enjoy nga lang namin yung paglalakad dyan at nadaanan nga namin itong Andox. Sa din ito sa mga murang kainan dito sa Boracay. Daanan din namin itong La Carmela de Boracay. Pati itong sikat dito na Henan Palm Beach Resort. Sa nga pala ito sa mga malaking hotel dito na may malawak na pool. May kamahalan lang ang room rates nila dito. Daanan din pala namin itong bagong 5-star hotel dito na Mandarin Bay Resorts and Spa. Curious nga kami kaya nagpaalam kami sa guard yung pwede kaming pumasok sa loob. Buti na lang pinayagan kami. Pagpasok nga namin ay napakalawak pala niya sa likod. Sa harap ay mukha siyang maliit pero sa likod ay napakarami niyang building at napakalawak ng pool. May kamahalan din ng room rates dito dahil nga 5-star. Daanan din namin itong Henan Regency Resorts and Spa. Meron din palang mesa dito yung paborito naming kainan sa SM. Ito nga palang dinalakaran namin ay bandang Station 2 na kaya naman may Jollibee na dito. Narating na din namin itong tinatawag nilang D-Mall. Napakarami ngang mga shops and restaurants dito guys. Kumpara sa Station 1 at Station 3 ay dito nga sa Station 2 maraming pagpipilian ng kainan. May mga mahal at meron din naman mga abot kayang restaurants dito. Daanan din pala namin itong Henan Crystal Sands. Marami nga ang Henan dito guys at malalaking hotel sila. Sana pagbalik namin ay afford ko na ang mag-check-in dyan. Char. Nag-tricycle na nga pala kami pabalik ng hotel namin dahil malayo din pala ang Station 3 to Station 1. Sa paglalakad pa nga lang namin kanina ay inabot na kami ng 1 oras. Dahil nga day 3 na namin at sa hapon pa kami mag-helmet diving at parasailing ay napagdesisyonan nga namin na mag-land tour na lang ngayong umaga. Ang bayad nga pala namin dito ay 500 per head, 3 hours na. At una nga naming pinuntahan itong mangrove forest at dito nga ay may mga kuyang nag-o-offer ng human drone shoot. At napakagagaling nga nila, akala mo nga totoong drone. Magbibigay ka lang ng tip ay okay na. Hindi na nga kami nagtagal dito dahil 3 oras lang yung land tour namin kaya naman agad kaming pumunta dito sa tinatawag nilang keyhole. Tanghaling tapat nga ito kaya talaga namang napakainit. Pero dahil nga bayad ito ay ituloy natin ang pagtutour. Nilakad nga pala namin ang papunta dito dahil hindi pwedeng pumasok yung mga tricycle. Pagdating nga namin dito ay dito ka lang sa may lubid pwedeng magpicture dahil hindi nga pwedeng pumasok sa loob. Pagkatapos nga namin sa keyhole ay dito naman kami dinala sa kabilang side ng isla ng Boracay. Hindi ko nga alam kung ito yung tinatawag nilang Bulabog Beach. Pero maganda din ang dagat dito. Sobrang init nga niyan kaya naman naligo na sa dagat si Prince at ang daddy niya. Napakaganda ng tanawin dito at wala ngang masyadong tao dahil wala nang resort dito. At nakakamangha nga dahil kahit saan kami pumunta ay napakalinis ng Boracay. Tapos na nga kami mag-land tour na mga oras na to. At dito na nga kami nagpababa sa may Station 2. At habang naglalakad nga kami ay may nadaanan kaming Hello Mango. Kaya naman for the ice cream ang 2 bata at tuwang-tuwa nga sila. Hanggang dito na lang muna ulit ang ating mini vlog guys. Salamat sa panonood hanggang sa muli. Bye!